What's up? This is MC. Sa videong to, ang pag-uusapan natin ay kung paano ginagamit ang prime factorization method sa pagkuha or pag-alam ng least common multiple or LCM ng mga given na numbers. Take note na isa lang ang prime factorization method sa mga methods na ginagamit sa pagkuha ng LCM. Yung dalawa ay tinatawag na listing method at ladder method. Yung listing method yung topic natin sa previous episode. At yung ladder method naman ay yung magiging topic natin sa next na episode. So balik tayo sa prime factorization method. At ang unang tanong na sasagutan natin ay what is the LCM of 6 and 9? Same problem na sinagutan natin sa video tungkol sa listing method. Dahil gusto ko ma-compare nyo directly yung iba't ibang methods. So sa pangalan pa lang, prime factorization method, magkaka-idea na kayo na may involve na prime factorization. Kung hindi nyo pa alam kung ano ang prime factorization, ito yung pag-e-express ng isang given na number gamit yung mga prime factors nito. Gumawa rin tayo ng video natin dyan at ilalagay din natin yung link sa description. So basically, aalamin natin yung prime factorization ng mga given na numbers, which are 6 and 9. So unahin natin yung 6. Si 6, dalawa lang naman yung prime factors niyan, 2 and 3. At dahil prime factors na nga ang 2 at 3, ihihinto na natin yan dyan. Pero if ever na hindi pa sila prime factors, kailangan pa natin sila hanapan ng prime factors. Now let's proceed with 9. Ano ang mga prime factors ni 9? Dalawa lang naman yung prime factors niyan. At pareho pa itong 3. Dahil 3 times 3 ay 9. At dahil pareho na nga rin silang prime factors, dyan na rin yan natatapos. So nakuha na natin yung prime factorization ng dalawang given, 6 and 9. Next step. Alamin yung mga distinct prime factors. Dito dalawa lang naman ang distinct or unique na mga prime factors, 2 and 3. So iisa-isay natin yan. Unahin natin yung 2. Titignan natin or aalamin kung sino kay 6 tsaka kay 9 yung may mas maraming factor na 2. Mas maraming factor na 2 si 6 dahil meron siyang isa compared kay 9 na wala. Kung sino yung mas marami, yun yung susundin natin. So maglilista tayo ng kung ilang factors na 2 meron si 6, which is isa lang. The next distinct prime factor si 3. Sino kay 6 tsaka kay 9 yung may mas maraming factor na 3? Si 9. Meron siyang dalawa compared kay 6 na isa. So again, ang masusunod ay yung mas marami, which is si 9 na merong dalawa. So ililista natin yon katabi ni 2. So it will become 2 times 3 times 3. At dahil wala ng iba pang distinct prime factors, yan na ang ating final expression. 2 times 3 times 3. Unahin natin yung 2 times 3, that should be 6, and then times 3, that should be 18. So ang final answer natin, 18. Kung hindi nyo pa napanood yung previous episode, yan din naman yung nakuha nating sagot. So let's now proceed with the next problem. What is the LCM of 5 and 20? Ano ang mga prime factors ni 5? Dahil si 5 ay isa ng prime factor, yan na ang prime factorization niya. Ganyan lang kaikli, 5, sarili niya lang. How about 20? So si 20 pwedeng i-express as 2 times 10 or pwede ring 4 times 5. In this video, we are picking 4 times 5. At si 4 ay pwede pang i-break down into 2 times 2. So, dalawang 2. At yan na ang prime factorization ni 20. And we can now proceed to the next step, which is pag-alam ng mga distinct prime factors. Dalawa lang naman, 2 tsaka 5. So, unahin natin yung 2. Sinong mas maraming factor na 2? Si 5 or si 20? Mas marami si 20. Dahil meron siyang dalawang factors na 2 compared kay 5 na wala. So, susundin natin kung sinong mas marami. Dalawang 2. The next, 5. Sino mas maraming factor na 5? Si 5 or si 20? Pareho lang naman silang merong tag-isa. At dahil equal lang, maglilista lang tayo ng isa. At dahil wala ng iba pang distinct prime factors bukod kay 2 at 5, yan na ang ating final expression. So 2 times 2, that should be 4, times 5, that should give us 20. So 20 is our final answer. Next problem. What is the LCM of 8 and 15? Unahin natin kunin yung prime factorization ni 8. Si 8 ay equal sa 4 times 2, or pwedeng baligtad 2 times 4. At yung 4 ay pwede pa nating i-break down into 2 2's. Dahil 2 times 2 ay 4. At yan na ang mga prime factors ni 8, tatlong 2. How about 15? Dalawa lang naman ang prime factors ni 15, 3 and 5. At yan na ang prime factorization ni 8 tsaka ni 15. So ano ang mga distinct prime factors ngayon? Meron tayong 2, 3 at 5. Unahin natin yung 2. Sino kay 8 at kay 15 ang mas maraming factor na 2? Si 8 dahil meron siyang tatlo compared kay 15 na wala.
So susundin natin kung sino yung mas marami, which is tatlong 2 kay 8. Next ay si 3. Sino kay 8 at kay 15 ang mas maraming factor na 3? Ang sagot ay si 15 dahil meron siyang isa compared kay 8 na wala. So ililista din natin yon. And finally, sino kay 8 at kay 15 yung mas maraming factor na 5? Si 15 din dahil meron siyang isa compared kay 8 na wala. So ililista din natin yon. And we now have our final expression. 2 times 2 times 2 times 3 times 5. So 2 times 2 times 2, that's 8. Times 3, that's 24. Times 5, that should be 120. Pwede nyan i-compute on your paper, pwede ring mentally, or pwede ring gamit ang iyong calculator. Kahit ano naman dun sa tatlo ay pwede. Pero I recommend na you do it manually. Kung inaalaw naman kayo ng teacher nyo mag-calcu, mas maganda. Pero kapag dumating yung mga instances na bawal kayo mag-calcu, maninibago kayo nun. Kaya mas maganda na sinasanay nyo yung sarili nyo na hindi gumagamit ng calcu. So let's now proceed with the final problem. What is the LCM of 24 and 45? Ano ang mga prime factors ni 24? Pwede natin yan i-express as 2 times 12, 3 times 8, or 4 times 6. Kahit ano dun sa tatlo, okay lang. But for this video, we are picking 3 times 8. Then si 8 ay pwede pa nating i-break down into 2 times 4. At yung 4 ay pwede pang i-break down into 2 times 2. At yan na ang mga prime factors ni 24. Isang 3, tatlong 2. Kung medyo nabibilisan kayo ay panoorin nyo yung dalawang video na ginawa natin para sa prime factorization. And let's now proceed with 45. So ano ang mga prime factors ni 45? Pwede yan i-express as 3 times 15 at 5 times 9. In this video, we are picking 5 times 9. Si 5 ay isa ng prime factor pero si 9 ay hindi pa. Si 9 ay equal sa 3 times 3. At ang 3 ay prime factor na. So yan na ang prime factorization ni 45. Next step, ano ang mga distinct prime factors na meron tayo ngayon? We have 2, 3, and 5. Sino ang mas maraming factor na 2? Si 24 or si 45? Mas marami si 24 kasi meron siyang tatlo compared kay 45 na wala. So again, ang masusunod ay ang mas marami, which is si 24 na merong tatlong factor na 2. How about the distinct prime factor na 3? Sinong mas marami? Si 24 or si 45? Si 24 ay merong isa, while si 45 ay merong dalawa. So mas marami si 45. At yun yung susundin natin. Dalawang factor na 3. And final distinct prime factor, 5. Sino kay 24 at 45 yung mas maraming factor na 5? Si 45. Meron siyang isa compared kay 24 na wala. So susundin natin yung kay 45 na isang factor na 5. At dahil wala ng iba pang distinct prime factors, yan na ang ating final expression. 2 times 2 times 2 times 3 times 3 times 5. Ang haba. At kapag minultiply natin yan, manually or mentally or with the help of your calculator, ang final answer dyan ay 360. And I think kung hindi pa kayo sanay sa method na to, magmumukha siyang mahaba. Pero kung i-compare nyo yung solution natin dito, kung gagamitin natin yung listing method, sigurado ako na ito ay mas maikli at mas matipid sa space sa papel at sa oras. Kaya kailangan maging expose kayo or mag-explore kayo ng iba't ibang methods para malaman nyo kung saan talaga kayo pinaka-komportable at kung anong method ang best sa particular na scenario. So I hope marami kayong natutunan. For the next video, ang topic natin ay paggamit ng ladder method sa pagkuha ng LCM. At ilalagay natin yung link sa description. Again, this is MC, always saying, think more often. Thanks for watching and see you in my other videos. Bye-bye.